Poison 13 biglang natakot makalaban si Shei. 30 natalo daw dahil sa pag-inom ng tubig. At J Black vs Katana, malaki ang posibilidad na maging Battle of the Night. Alamin natin ang mga yan, so tara. Pasok na nga si Poison 13 at Shei sa semifinals ng Isabuhay Tournament at malaki ang nag-e-expect na sila ang magtapat sa finals dahil sa maganda daw pag sila ang nagarap sa finals ng Isabuhay. Sa laban nga ni Shei kay Slakwan, matinding anggulo ang mga nabuksan dito ni Shei dahil sa masusuy niyang paghahanda sa naging laban nila. Dahil dito tila nakaramdam ng takot si Poison 13. Ano? Porket 2K views lang, kala mo di ko makikita. Yan yung kanina pa natin topic na Ganda pala. para halungkatin niya yan. Diba? Whew! Grabe ka, Shay. May oras talaga, may oras Saludo, talaga. saludo. Mahal na mahal niya talaga yung ginagawa niya. Yeah. Kumaga parang, sino ka ba para panoorin kita? Parang, pwede niyang gawin yun sa estado niya, pero Binigay niya pa rin ng oras, iba to. Yeah. Tangina talaga. Tangina mo ka, Slack. Ba't mo kasi sinasabi yun? Bago sila maglaban, pinarinig niya lahat kay Poison yung bars niya. Pumayag siya na mauna, magbawas ng linya, at saka mag-choke basta may 7K siya. Pangarap daw kasi ni Poison na Hindi mo totoo yun. Hindi nag-choke si, Yan dito ang guess ko. hindi nag-choke si Slack. Ayun. Ang akala ng iba nag-choke. Fake Fake choke yung katulad siguro katulad kanina. hindi rin kinagat. Na alam ko sabi niya fake choke yun, hindi daw kinagat. Yun nasabi niya. Pero yung sinasabi niya na nagparinigan, yun nasabi ko na kanina. Okay. Ayan. Pero syempre, yun nga sabi ko sa iyo, parang para sa lang laban. Casper, tong ina, hindi na nga naghanda bago yung laban. Bago nalaman niya pa yun. Ang tagal na binulat-lat naman niya, na- binulat niya talaga. Galing mag-research nito. Nakakatakot makalaban to si Shay. No? Madaming Parang parang may... Hindi, tsaka kaya niyang gawing negative yung positive nga. Ganun nga yung ang lupit di ba? Pati nga yung pagtitinda ni Pagsike, di ba? Nagtitinda ka ng pagkain sa pagawaan ng bakal. Tangina gago. Sa kabilang balita naman, 4-1 nga ang husga ng mga kurado sa naging laban ni Batang Rebelde at 30. Maganda ang palitan ng dalawa pero nakuha ni Batang Rebelde ang panalo. Maraming mga fans ang nagsasabi na nakaapekto daw sa performance ni Terdy ang madalas niyang pag-inom ng tubig dahil napuputol daw ang momentum na binubuo niya. Ipapasok yung bato para lumamang sa botohan. Wag ako! Wag ako! Kasi... Wait lang ha. Kasi nang voucher to ngayon. Sunod-sunod na punch. Puta, magpapanik yung counter mo. Wait lang. Uwaw eh. Tsaka di daw nagbe-breakfast. Tol, solid naman yung punch. Kaya magugulat to sa simpleng racket to na parang tinamaan ka pag lunch. Ano pa ba? Ano pa ba sinabi nito? Kaya lang. At sa huling balita, etong August 29 na nga mangyayari ang Gubat 16 at sa event daw na ito, malaki ang posibilidad na maging Battle of the Night ang labang Katana vs J Black dahil champion vs champion daw at pareho silang magaling sumilip ng anggulo ayon ito mismo kay EJ Power at MP3. Pares sila. Ganda sumilip ng angle. Diffusal sa kalaban. Kung paano nila, inuunahan nila, dinedefuse agad nila yung kalaban nila sa mga gagawin ng kalaban nila. Alam mo yan. Ang kaibahan kay Katana is magaling siya gumawa ng jokes, which is magandang icebreaker para magkaroon ng variety yung rounds niya. While si J Black naman,
hindi siya ganun ka refine mag-comedy, pero pag pumunto siya at pag nasa pool niya yung tamang angulo, headshot eh. Alam mo yun, parang knockout. Alam mo yun, kahit anong gawin ng kalaban mo, wala na. Alam mo yun, parang deads. And nakita ko nga yun sa recent na laban niya against kay Cripply, which is na-set up niya ng maayos yung bagong angle na gusto niyang ihain kay Cripply. And nagawa niya yung convincing. Na, alam mo yung sobrang convincing ng pagkaagawa niya. And hindi niya lang basta. Pero, yun nga, what if yung material niya di gaano nagland? Ah. And, yun nga, sugal siya. Ah, So, merong risk na magiging dragging yung material niya because of the one angle sa isang round. mhm. Pero, we'll see. Kasi ayun nga, tulad nung sabi ko kanina, si Katana merong pattern sa material niya. Ah, And if alam naman nating masisilip yan ni J Black, at mhm. kung magawan niya ng mga solid lines, pwedeng tagilid pa si Katana dito. Pero Mm. based off of a default na Ah. nakikita kong mga estilo, Katana ako dito. Ah. Ano to, no? Chess match? Yung laban na to. Oo. Chess match. Parang, tangina, unahan. Parang, unahan tayo ng mga magagamit na angles. At pag naunahan kita, matik, dapat mas maganda yung sayo. Dahil kung hindi, alam mo yun, cross out na yung mga gagawin mo. Parang gano'n. So yun, yeah, Katana ka dito, tas J-Block ako. Okay. Oh. Hindi. Ano tingin mo yung Battle of the Night? Tingin ko dito, Battle of the Night mahirap siyang i-predict. Pero, nasa ano para sa akin. Either Jonas Van or Katana J Black. Nasa dalawa lang. Okay. Ako naman, ang, Di ako makapag... yung ano ko dito is yung Katana versus J-Block. Grabe. Ini-imagine ko pala kung paano magiging chess match tong labang na to. Ang hiling ko lang sana maging A-game sila pareho dahil kung A-game sila pareho, magiging sobrang dikit tong laban na to. And yun, Battle of the Night nga. So kayo ba mga kuy sa mangyayaring event nga ng Gubat 16? Sino ang tingin nyo magiging Battle of the Night? At kung mangyari nga ang finals ng Shea vs Poison, kanino kayo dito pupusta? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.